everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Tradisyon na dito sa YouTube channel natin ang magbigay ng mga gabay. Kasama na dyan kung ano ang mga masaswerteng pagkain sa pagsalubong ng bagong taon. Ano-ano ang dapat nyong ihanda? Alam ko, excited na po kayo. Sa pagpasok ng bagong taon, marami sa atin ang naghahanap ng mga paraan upang magkaroon at mahikayat ang swerte. Dahil gusto natin na magkaroon tayo ng masaganang buong taon. Isa sa mga pamamaraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng pagkain. Pagkain na dapat ay naaangkop at pinaniniwalaan na magdadala ng swerte sa ating hapagkainan na may kahalagahan sa ating kultura at tradisyon. Sa ating mga Pilipino, dito sa Pilipinas, may mga pagkain na itinuturing na swerte o maswerte at nagdudulot ng magandang kapalaran, lalong-lalo na kung inihahain ito tuwing pagsalubong ng bagong taon. Sa vlog nating ito, ibabahagi ko po ang mga pagkain at kung bakit sila itinuring na masaswerte. May mga katanungan, uunahan ko na lang po. Sir Franz, ilang putahe ba dapat ang ihain natin? Unang-una, let's be practical. Isipin natin, ilan ba ang kakain? Ilan ba kayo sa inyong pamilya? At these are beliefs, these are tradition, these are practice. Nakadepende po ito sa kung ano man ang paniniwala ng bawat pamilya at ng bawat isa sa atin. Ang ibabahagi ko po ay nasa sa inyo na kung susundin niyo ito o hindi. Uulitin ko, kung ilang putahe, nakadepende po yan sa kung gaano kayo karami. You can start with 3, tatlong iba't ibang klaseng pagkain. 3, 5, 7, 9, 12, pwedeng ganon. Kung gaano karami, nakadepende po yan sa inyo. Kung isa lang kayo, mag-isa lang kayo na magse-celebrate ng bagong taon dahil nasa malayo kayo, then definitely you can do another option. Everything comes with understanding, yung pag-intindi, yung matalinong pag-intindi tungkol sa Feng Shui. At uulitin ko po, Feng Shui is not religion. This is about attracting positive energy, minimizing the negative energy para maiwasan natin yung impact nito sa buhay at pangkabuhayan natin. Pwedeng-pwede at kailangan nating ihanda sa bagong taon, sa pagsalubong ng 2026 ay ang nakikita nyo on the screen, isda. At dapat whole fish ha, buong isda. Sa Feng Shui, ang paghahain o pagsiserve ng buong fish ay sumisimbolo ng abundance, kasaganahan, prosperity, tagumpay at magandang buhay. Ang buong isda ay nagre-represent o sumisimbolo ng pagiging buo, pagiging kompleto, wholeness and completeness, na sumisimbolo na yung taon at ang buong taon na sasalubungin mo at tatapusin mo ito na punong-puno, plenty, punong-puno ng tagumpay. In the 5 elements, di ba, we have water, and water symbolizes sources of fund, sources of income. Saan nanggagaling ang isda? Ang isda natin, isdang tabang man ito o isdang dagat, still ay nanggagaling sa tubig. And tubig symbolizes the blue element. So, we wanted to attract positive energy at magandang bukas. So, siguraduhin po natin kung magsiserve po tayo ng isda, dapat po ay buong isda po ha, kompleto from head to tail ng isda. Siyempre, tatanggalan lang ng hasang or ng kaliskis. It's up to you. Serve the fish with the head and the tail intact, ika nga, dahil ito'y ang hinahabol natin o ang simbolismo na meron nito ay ang completeness and wholeness to achieve prosperity.
Ngayon, you can actually add ingredients, add garnishing tulad ng ginger, red bell pepper o green bell pepper o turmeric to enhance the dish and to attract the feng shui energy. So, we can enjoy the fish kasama yung pamilya natin. Sir Franz, paano yan? Kung malaki kaming pamilya, depende. Kung mayroon kayong 3 malalaking isda, anong klaseng putahe ang lulutuin ninyo? Nasa sa inyo na po yun. Pwedeng steamed fish, pwede naman inihaw na isda, pwedeng prinitong isda, plain and simple prinitong isda. Pwede rin scabeching isda, sweet and sour, pwede rin. Ngayon, kung kakain po kayo sa bagong taon, kung kakain kayo at andyan na yung isda sa hapagkainan po ninyo, kung nakuha na at nakikita na yung buto, I would advise na wag nyong igaganyan, wag nyong babaliktarin, okay? Because we don't want na mabaliktad yung swerte na darating sa buhay natin. Because we wanted na ma-maintain as is yung swerte na yan. So, make sure that if this is the fish, nakuha na yung meat dito, kasi marami kayo, kanya-kanya lang kuha. So, paano po? Ang gagawin nyo na lang po is putulin lang yung bone. Di ba? Nandito yung bone. Putulin lang. O di naman kaya, you get yung laman ng isda coming from the ilalim. You scrape it out na lang. Wag nyo lang babaliktarin yung isda. So, we wanted to maintain the wholeness of the fish. We wanted to maintain na i-increase ang tagumpay o prosperity ng lahat ng kasama natin sa ating tahanan. Ang susunod na kailangan na meron tayo, mga dumplings. Ang dumplings ay sumisimbolo ng kayamanan. In Feng Shui, ang paghahain o pagsiserve ng dumplings ay sumisimbolo ng pagdating ng kayamanan, ng tagumpay at magandang bukas para sa bawat pamilya, para sa bawat tahanan. Ang hugis po kasi ng dumpling ay kahalintulad sa makalumang ginto, makalumang silver, the golden ingot. Ang paghahain at pagsasama ng dumplings sa ating hapagkainan sa bagong taon ay magdadala ng kaligayahan, magpo-promote ng harmony at kasaganahan sa bawat tahanan. Ang pag-share ng dumplings sa bawat pamilya at sa ating mga mahal sa buhay ay mas makakapagpatatag ng ating bond bilang isang pamilya, and it will foster togetherness. Bakit? If you're going to take a look as well sa paggawa ng dumplings, di ba? Together, nilalak sa loob yung palaman, yung meat. Okay? So, just like a family, we wanted togetherness ng pamilya. Ayaw natin ng awayan, ayaw natin ng hindi pagkakaintindihan. We wanted na kahit malayo yung iba, nagtatrabaho sa malayong lugar, although we are divided by the distance, we are still together in heart and in spirit. Ganon, at yung pagmamahal. For health-conscious people, you can serve dumplings na ang palaman nito o nasa gitna nito ay mga vegetable, o pwede naman pork, o pwede naman chicken. Nasa sa inyo lang po yun, depending on your diet at ng pagiging health conscious ng mga kasali sa pamilya. Okay? So, you can actually decorate the plate kung saan ihahain ninyo, ilalagay ninyo yung dumplings, di ba? So, you can use, kasi the dumplings is golden brown lang ito kasi fina-fry lang natin ito, o di naman kaya ay ino-oven, binibake. Ang iba with the modern technology, pwede nyong i-air fry. So, very brown lang ito. So, you can put it on a white na plate, and then you can accent with red chili pepper or red na sauce to add on the luck and prosperity. Next sa listahan natin ay ang whole chicken. Maswerte na ihanda natin sa pagsalubong ng bagong taon ay ang buong manok, okay? Buong manok, makinig mabuti. So, pwedeng tinolang manok, buo ito. Pwede namang grilled chicken, lechon manok, buo ito, okay? Ito'y sumisimbolo ng luck and pagiging buo, wholeness. So, serving a whole chicken on a new year symbolizes pagiging kompleto, unity ng pamilya,
and good fortune para sa bawat miyembro ng pamilya. Ang buong manok ay sumisimbolo ng pagiging buo, the perfection that we wanted to have, signifying a year na punong-puno ng harmony, punong-puno ng tagumpay. Ang manok daw kuno ay isang kahig, isang tuka. But actually, in Feng Shui kasi, ang manok ay sumisimbolo ng bagong simula. Ang pinakaunang gumigising sa ating lahat at nanggigising sa ating lahat ay mga manok. And pag tumitilaok ng manok, ibig sabihin, it's already morning. Pag morning na, it is a new beginning. A bagong simula, a fresh start na sumisimbolo ng maliwanag and a promising year ahead of us. Uulitin ko, ang buong manok na inihahain natin sa ating hapagkainan sa pagsalubong ng bagong taon ay sumisimbolo ng new beginning, fresh na simula, and this also symbolizes maliwanag and very promising year ahead. In serving, by the way, the chicken, ito yung dapat nating i-take note ninyo ha. When you serve the chicken, ito kailangan nyo kayo ang gagawa nito kasi pag bumili kayo sa labas, maliban lang on the mga Chinese restaurant, talagang buong buo. Pero pag sa mga lechon manukan, wala na itong mga sasabihin ko. When you serve po, mga mami, mga daddy, and when you prepare the chicken, make sure na may head. Kompleto pa ito ha. You cook the chicken and serve the chicken with the head, the neck, and the feet. Okay. So, lilinisan lang natin. It's up to you kung kakainin nyo kasama yung ulo at yung neck o at yung paa. But in as much as possible in the tradition really, in the old tradition of serving the chicken, serve the chicken with the head and the feet na intact ito. This is yung tama talaga, symbolizing completeness and wholeness. Okay? So, we can also add on auspicious, pampaswerte na ingredients tulad ng ginger, tulad ng turmeric, tulad ng lemongrass. These are pampaswerte, pandagdag swerte to the menu or to the recipe para sa manok na ihahain ninyo. And by the way, mga mommy and daddy, when you start eating, pag nagsisimula na yung kainan, let the padre de pamilya, kung kumpleto po kayo, let the padre de pamilya be the first na kukuha ng portion ng manok. O kung malayo si padre de pamilya o nasa kabilang buhay na, let the person, dapat ang unang kukuha ng manok is the breadwinner of the family. Bakit po? Para maraming bagong opportunity po na darating sa kanya at madoble pa yung blessings na darating sa kanya dahil siya ang nagpo-provide para sa buong pamilya. Dapat ganun po yun, ha? So, siya po dapat ang unang kukuha. The breadwinner of the family. Ngayon, kung buhay pa ang tatay, at ang tatay ang breadwinner, ang tatay ang una o ang papa or ang daddy ang unang hihiwa sa chicken na yan. Isa pa sa napakahalagang dapat meron tayo sa hapagkainan natin ay ang cake. Okay? So, ngayon kung mag-isa ka lang, you can have the cupcake. Kung dalawa, tatlo lang kayo, di ba may mabibili naman tayo na mas smaller na round shape na cake. And when you choose po a cake for New Year, I would suggest mga mami and mga daddy, mga kuya, mga ate, choose the round, yung pabilog. Kahit anong flavor yan, okay lang po. Kahit anong kulay yan, okay lang po. Make sure lang po that it is pabilog po yung hugis ng cake na bibilhin ninyo. Ngayon, kung magkakaubusan, your option will be cupcake po. Ano naman po ang mas malalim na pag-intindi ng cake? Ang role ng cake sa ating hapagkainan tuwing bagong taon. Ibig sabihin, magiging sweet, magiging matamis ang tagumpay ng bawat isa sa atin na kasali ng ating pamilya as we welcome the new year. The cake kasi ay nagre-representa ng kasaganahan, kaligayahan, and celebration. Because if you are going to take a look and see,
Pag may birthday, may cake. Pag may kasal, may cake. Pag may graduation, may cake. Pag may promotion, may cake. In all celebration, in all tagumpay ng buhay natin, may cake. Tama po ba ako? Kaya naman, ang cake ay isa sa mga nakakaligtaan nating i-ready, i-serve during the Noche Buena sa bagong taon. Kaya wag natin itong kalimutan. Sweet success, happiness, nag-a-attract ng positive energy and good fortune ang cake pag sinasali natin ito sa hapagkainan. Kung kayo naman po ay magkakaroon ng opportunity na gumawa o magpagawa ng cake, ang maisasuggest ko po, you can embrace or make use of auspicious or masaswerteng kulay tulad ng pula, o di naman kaya ginto. Red and gold combination, maswerte yan. Red, gold, and silver, okay din po yan na combination. This will enhance the energy, the feng shui energy na gusto nating i-invite o dalhin sa loob ng ating tahanan. Ulitin ko, round cake, kasi this shape, the round shape, symbolizes completeness and unity ng buong pamilya. Another na pwede nating ihain at iserve during the New Year is spring rolls or the Filipino favorite lumpia. In Feng Shui, ang paghahain, pagsiserve ng lumpia sa bagong taon ay sumisimbolo ng kayamanan, ng kasaganahan at magandang bukas. Ang kulay at hugis po nito ay sumisimbolo sa gold bar na nagpapahiwatig ng kayamanan, kasaganahan, yon. And serving lumpia in our table during the New Year will bring higher income, higher position para sa bawat pamilya, kasama sa pamilya, lalong-lalo na yung mga negosyante sa pamilya o yung mga empleyado sa pamilya, that they will be blessed with promotion or career advancement, at sasabay dyan yung financial growth ng pamilya. Lumpia symbolizes good luck and happiness and togetherness kasi pinag-iisa mo sa loob yung iba't ibang ingredients. So, nasa sa inyo po kung mga vegetarian kayo, kung health conscious kayo, pwedeng fresh vegetable lumpia. Okay? Pwede naman Vietnamese spring roll ang iserve ninyo. Kung ayaw nyo yung mamantika na traditional na lumpia. Ngayon naman, if okay pa ang buong pamilya, walang problema, you can go on with the deep fried lumpia. Nakadepende na po sa inyo kung ano yung palaman. Pwede yung palaman or yung filling sa gitna, pork, pwede naman chicken, ground chicken, pwede namang beef, o di naman kaya vegetable. It's up to you. Another na talagang hindi nawawala at wag na wag mawawala sa hapagkainan ninyo ay ang mga noodles, o di naman kaya pasta o pansit. Nakadepende na sa inyo yan ha, kung alin doon yung pipiliin ninyo. Ito naman ay ang nagbibigay kaligayahan at longevity. Longevity ang sinisimbolo sa Feng Shui ng mga noodles, pasta, or pansit. Good fortune and prosperity. Tatagal ang buhay, tatagal ang pagsasama ng pamilya, mahabang taon na itatakbo ng negosyo ninyo, o ang tagumpay ang magiging mahaba, hindi yung pagdating ng pera, wala agad. Pagdating ng blessing, ubos agad. So, we wanted longevity, natatagal ang kung anumang blessing and kasaganahan na darating sa hapagkainan natin, sa bulsa natin, at sa bawat isa sa atin. Ngayon, the long unbroken, yung dapat hindi putol ha, dapat hindi po pinuputol-putol kung magluluto kayo ng spaghetti o pansit or any pasta or noodles na recipe for New Year, okay? Kung nasanay kayo na kung may birthday, pinuputol-putol ninyo. Kung anong okasyon, pinuputol-putol ninyo. Okay, given na ganun kayo, but make an exemption this time. Pag bagong taon, dapat hindi pinuputol yung pasta, yung noodles, or yung bihon when you cook it. Dapat buo, mahaba talaga siya, okay?
Because ang buo, mahaba, the unbroken strand of a noodle or pasta ay nagrepresenta o sumisimbolo ng mahaba na malusog na buhay, as well as matatag at matagumpay na karera o hanap buhay ng bawat isang kasali ng ating pamilya. We wanted to have a long and healthy life. We wanted to attract positive energy and good fortune. Siyempre, kung masakitin o marami ang sakitin, wag naman sana knock on the wood, nakasama sa ating pamilya, how can we save money? How can we attract positive energy? At how can we work and how can we productive? Mas dagdagan o i-level up ang tagumpay, longevity na gusto nating makamit. You can add vegetable to the dish, lalong-lalo na yung pansit, the Filipino favorite pansit, dagdagan ng maraming green at iba-ibang kulay na pangsahog dyan. It will add more feng shui energy. It will enhance more feng shui energy. Ngayon, kung ikaw naman ay mag-spaghetti, make use of meatballs. Instead of hotdog, meatballs ang gamitin nyo po. Binanggit ko na kanina na pwede nyong isali sa spaghetti. Ngayon, kung hindi kayo mag-spaghetti kasi pansit kayo, kasi hiyang at gustong-gusto ng mga bata ang ng pamilya, bata at matanda ang pansit, very Filipino kayo, so you can separate a dish na meatball. Sir Franz, hindi ko kaya ang buong lechon, hindi ko kaya ang buong manok, hindi ko kaya ang buong isda. You have lumpia or you can have meatballs. Lumpia and meatballs plus pansit, swak na yon. Okay na yon. So, meatballs ay naman para sa family unity. Ulitin ko, ang meatballs ay sumisimbolo ng pagkakaisa ng pamilya. Unity, sa feng shui, meatball symbolizes unity, completeness, and abundance. Siksik na siksik, di ba yung meatballs natin? Ang hugis bilog na meatballs naman ay nagre-representa o sumisimbolo ng pagiging buo, having its perfect round shape, na sumisimbolo na ang buong taon na sasalubungin natin at tatapusin natin with harmony and tagumpay. Meatballs will bring positive energy and good fortune sa bawat isang miyembro ng ating pamilya. Another na pwedeng nyong iserve kung may extra budget talaga kayo kung may extra budget kayo, you can serve lechon. The whole lechon for prosperity. Serving lechon sa New Year ay nagsisimbolo ng abundance, kasaganahan, good fortune, ika nga. Ang pork kasi ay nagre-represent ng kayamanan and tagumpay. And the wholeness, pagiging buo ng lechon, signifies completeness, na kompleto ang buong taon, ang bawat buwan sa 2026 na tatanggapin at matatamasa ng buong pamilya ang kasaganahan at tagumpay. Okay? So, serving the pork, the lechon, in every table and every family brings joy and happiness at harmonious family relationship. Ito po ay para sa may malaking pamilya at para sa may malakihang budget. Shrimp is also an auspicious food. Maswerte rin po ang shrimp na iserve natin sa hapagkainan natin. Tulad din ng manok, meron tayong misconception. Manok, isang kahig, isang tuka. Kung isda, tumatalo ng isda. Kung shrimp, lalong-lalo na kasi mas mataas yung talon ng mga shrimp. But in feng shui, shrimp, meaning to say, tumatalon sa kaligayahan, jumping for joy. Ito po ang ibig sabihin, simbolismo. In Cantonese and in feng shui, the word shrimp is ha. Sounds ha, similar to laughter, to joy, signifying or sumisimbolo ng kaligayahan and delight sa buong taon. So, if you wanted to achieve happiness and you wanted to jump for joy, you can serve shrimp. Nakadepende po yan sa inyo kung magkano lang yung budget ninyo. A half kilo of a shrimp will be fine.
Pero kung malaki yung pamilya, ayun. Depende kung 2-3 kilo. But still, what matters here is yung budget ninyo. Kung hindi naman kaya, wag ipilit, okay? So, you can actually add ginger and garlic to enhance the feng shui energy on the dish na shrimp na isi-serve po ninyo. At dapat hindi mawawala sa hapagkainan natin ngayong 2026 para naman sa kalusugan, magandang kalusugan ng buong pamilya, because health is wealth, ika nga. In feng shui kasi, ang mga vegetable ay sumisimbolo ng growth, pag-unlad, pag-angat, harmony, and kasaganahan. Ang vegetable din po ay sumisimbolo ng new beginning, renewal, and prosperity. Ibig sabihin, it will give us a fresh start and a bright future. And of course, a good health. Fostering a good health para sa buong taon. Resilience at katatagan ng katawan at pag-iisip ng bawat isang miyembro ng ating pamilya nakakain ng vegetable for the whole year. Kung ano ang isa-serve ninyo, pwedeng fresh na vegetable, pwede steamed, stir-fried na vegetable, it's up to you po. Nasa sa inyo na po yun. And of course, hindi mawawala yung mga prutas. The fruits symbolizes fullness and wealth, abundance and prosperity, at magandang bukas. So, pinaniniwalaan, kaya nga marami sa atin, Filipino man, Filipino-Chinese, o kahit anong lahi, they would really find ways na mayroong a basket of fruit sa hapagkainan natin. You can have oranges, tangerines, apple, pomelo. Mayroon tayong separate vlog next week. Iisa-isahin naman natin ang mga masaswerteng prutas na pwede nyong ihanda at ilan talaga ang prutas ang dapat ihanda sa pagsalubong ng bagong taon. Bago tayo magtapos, ay gusto ko pong magpasalamat. Sa tulong po ninyo ay naging matagumpay ang notebook mo kinabukasan ko. Nakapaghatid tayo ng tulong sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at yung mga mahihirap na komunidad na ating mga kababayan na gusto nating mamahagi sa mga naapektuhan ng lindol at mga kalamidad. Sa mga gustong magpaabot ng kanilang tulong, andyan po sa screen natin yung RCBC Peso account natin, yung BPI Peso account natin, at ang GCash account natin. The GCash number is not for calling, ha? Hindi yan tumatanggap ng phone call. It's really intended only for GCash transactions.